Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin na nagsasaya parang walang problema o di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa kalye Anrualge ng Binundok, sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Jesus Mariusek, maghintay kayo mga bulagsa. Napakalaking handaan ito. Ano sa tingin niyo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Ang paggasta ng labis ay hindi na naaalahanin. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang iba ang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indio ang nakatira dito. Ayaw ko talaga sa mga Indio. 20 taon akong nagsilbi at nagtitiis sa pagdidildil ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang kura paruko. Ngunit nang umalis ako, iilang matatanda at hermanos terceros lamang ang naghatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi tinuturing ni Tiago ang kanyang sarili bilang Indio. Malayong malayo na siya sa mga walang galang na mga tao. Sigurado naman hong walang kasing saklap ang nangyari sa inyo ang sa amin. Nako, sigurado akong nagsasayang ka lamang sa iyong pera sa pagpunta rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinula sa handaan at matutulog kang hindi nasisiyahan. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala ang anak na aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Sino kaya ang bisitang kasama ni Don Santiago? Siya si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siya ng Europe. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Kalulugod ko po kayong lahat makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego, pinagagalak pong makitang muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali ako. Patawad po, Reverensya. Hindi ka nagkakamali, Iho. Ngunit kailanman ay hindi ko naging matalik na kaibigan ang iyong ama. Kung gayon ay ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyahang ng pagkait sa iyong ama ay mapasayo. Isa siya sa mga kagalang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Inaway ng mga papuri ninyo sa aking ama ang mga duda tungkol sa nangyari sa kanya. Gayong ako ay ang kanyang anak ay walang kalam-alam. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, Nabusugi ang mga bisita sa handaan. Sa palagay ko'y oo, Santiago. Sa dami ba naman ang ating handaan? Tiyak nagbusog na bukod sila. Oh, Clarita! Nandyan ka pala. May ako muna kayo sa ating mag-ayos ng Pilipin. Pinangay bumabagabag sa isipan ko pa. Meron niya ba? Wala lang lang ina. Magpapasalamat tamo ang Panginoon at biniyayaan niya tayo ng magandang buhay. Ngunit sa warik ay mas maganda sana kung hindi namatay ang maaga nila. Papa, huwag mo na balikan ang nakaraan. Mas mabuti pang matulog ka na lamang. Panigurado ay pagod na pagbuti ka sa pagtanggap ng bisita kanina. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos at biniyayaan niya ako ng isang napakabait na anak na katulad mo. kinaumagahan, makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silyon katabi ng isang bintana habang abala sa pagbuburda. Bukas sa kanyang kilos na may hinihintay siyang bisita. Ang kanyang pagkainip ay napawi nang may kalesang pumara sa tapat ng kanilang tahanan. Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko po sana makausap si Maria Clara. Nayan siya sa loob. Halika.
Magandang tanghali, Don Tiago. Nais ko bang makausap ang iyong anak? Abay, sige. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sundin mo siya sa kanyang kwarto. Maya-maya pa ay magkikita na ang dalawang nag-uusap sa azotea. At pakiswerte ko naman na pinagkasundo tayo na ikasal. Napakatamis naman ang iyong dila. Siguro dahil dyan ay marami kang babaeng nabihag sa Europa. Ikaw ang pinakamagandang babae. Bakit pa kuhahanap ng iba? Ang kagandahan ay nasa talasa ng isang tao. Patawad aking sinta, ngunit kailangan na kitang lisanin. Naintindihan ko, Ibarra. Sana'y makapaglakbay ka ng ligtas. Paalam aking minamahal. Tingnan mo ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig, Tiago. Paano mo nalaman? Hindi ka pa naman umibig, Isabel. Paano ako, Tiago? Ako ay tigil-tigilan mo. Di ako manhin sa dati kong mga manliligaw. Clarita, ikaw ba'y nababagabang? Magtulos ka ng kandila kay San Roque at San Rafael. Paniguradong gagamayan nila si Ibarra sa kanyang paglalakbay. Inaumagahan, aalis sina Tia Isabel at Maria Clara na makasalubong nila si Padre Damaso na pupunta ng kanilang bahay. Magandang tanghali po, Reverenda. Magandang araw, Isabel at Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kayo. Saan kayo patungo? Punta lang kami gandero, nagkukunin kami mahalagang bagay. Naway gabayan kayo sa inyong paglalakbay. Muchas gracias, Padre. Santiago, Santiago, Padre, ano sadya ninyo? meron akong sasabihin importante. Ngunit doon tayo sa lugar na walang makakarinig. At nang matapos ng pag-uusap nila, Tandaan mong mabuti ang mga sinabi ko sa iyo, Tiago. Iniisip ko lang ang iyong kapakanan. Naintindihan ko po, Padre. Masusunod ang iyong kahilingan. Oh, bueno, aalis na ako. Sabi ko na nga ba't kahilingan ko rin ang masusunod. samantala sa San Diego ay abala ang mga supulturero sapagkat bukas Hoy! ay Todos Huwag Los tayo dito Santos. maghukay. Doon tayo sa ibang lugar. Dahil bagong-bago pa tong bangkay. Bagong-bago kasi yung mga bangkay ditong ililibing. Ayoko na! Kita mo yan? May dugo pa ang mga buto. Ang arte mo naman, kung ginawa mo yung ginawa ko, talagang hindi mo kakayanin. Madilim, umulan pa ng malakas, at napatayan pa ko ng ilaw. Nakakatakot naman ang sinabi mo. Dahil sa Todos Los Santos noong araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsa ng mga tao. Pumunta rin si Ibarra para bisitahin ang puntod ng ama. Pwede po bang magtanong? Alam niyo ba kung saan nakalagay ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Tinamnan ko po iyon ng bulaklak at nilagyan ng cross upang hindi makalimutan. Halika, senyorito. Nakalipas na ang ilang oras, ngunit hindi pa rin nila makita ang puntod. Akala ko ba'y alam mo kung saan nakalagay ang puntod ng aking ama? Dispensa po, senyor. Alam ko naman talaga kung saan nakalibing. Hindi ko lang alam kung bakit nawawala. Ayun! Doon siya nilibing! Magtanong ka doon sa sapultutero kung bakit ganyan ang puntod. Mawalang galang na po. Alam niyo po ba kung nasaan ang puntod na may malaking cross na nakapangalang Don Rafael Ibarra? Ah, yung may cross at maraming bulaklak. Sinunog ko na. Sinunog? Bakit mo hinukay ang bangkay ng aking ama? Inutos po ng kura. Saan mo dinala ang bangkay? Sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman ang sinabi niya? Hindi po. Mabigat po ang kanyang bangkay. Umulan po ng malakas. Binaba ko po ang kanyang bangkay doon sa may ilog. Pasensya na po, senyor. Samantala, sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio. Sila'y magkapatid na sakristan ng simbahan. Hilahin mo na mabuti yung Daddy Crispin. Kaka, magpahinga naman tayo. Kanina pa kasi tayo nakatayo at nagpapaputok ng kampana. Hindi ba pwede? Papagalitan tayo ng sakristang mayor. Oo nga pala, kailan na susubuhin ngayong buwan? 2 reals na lang ang Crispin.
Bayaran mo na kayo yung sinabi nilang inawa ko na dito sa simbahan. Sige na, para makauwi na ako at hindi na siya namangulo. Naku, Crispin, 2 multa na ang inaabot ko sa sakristang mayor. At sinabi pa nila, ninakaw mo ang 2 unsa ng ginto. Kung sabagat hindi sasapat ang sweldo ko sa hinihingi nila. Natatakot na kasi ako napakasama kasi ng mura at ng sakristang mayor. Huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. At dumating ang itinuturing nilang berdugo ng simbahan, ang sakristan mayor. Mga pasaway na bata, kahit kailan mo lang kayo nagawang tama sa simbahan. Ikaw, Basilio, magpupunta ka ng 2 reales dahil sa hindi magandang tunog ng kampana. Hindi ka uuwi ng alas 11, kundi uuwi ka ng alas 10 na ng gabi. Ngunit uhulihin ako ng mga gwardiya. Wala akong pakialam, sasagot ka pa? Ikaw, Crispin, hindi ka uuwi hanggat hindi mo inilabas ang 2 kustang gintong ninakaw mo. Wala naman po kasi. Sagot ka pa itong sa'yo. Crispin! Tama na po! Patay! Tama na po! Tumigil na po tayo! Tama na! Anong nagawa pa si Basilio para sa kapatid? Tanging mga hambalos, impit na sigaw at daing na lamang ang kanyang narinig. Pagkatapos noon ay nakabibinging katahimikan. Pagdating ng 10 ng gabi ay nakapinid na ang buong simbahan, kaya't kinalag niya ang tali ng batingaw upang makapadausdos siya mula sa bintana ng kampanaryo. May maririnig na 2 putok ng baril sa lansangan, ngunit walang sino man ang pumansin. Samantala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampa ni Sisa, ang ina ni Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng tuyong tawilis, tapang baboy ramo at isang hita ng patong bundok na hiningi niya kay Piloso Potasio. Nagsaing din siya ng maputing kanin at namitas na kamatis sa kanyang bakuran upang gawing sausawan. Sigurado magugustuhan ito ni Crispin at Basilio. Habang naghahanda si Sisa ay siya namang pagdating ng kanyang asawa. Oy, Sisa, nasaan na yung pagkain? Nagugutom na ako. Saglit lang, iluluto ka pa ang pagkain. Dali na, bilis! Hindi mo ba hintayin yung anak? Si Basilio, susunod siya ngayon. Uuwi siya. Hindi na! Pagsantabihin mo na lang ako ng 1 real. Wala nang nagawa pa si Sisa. Sobrang kalungkutan niya kaya't pinasaya na lamang niya ang sarili sa pagkanta. Nagluto na lamang siya ng natirang 3 tawilis at tinis ang kanyang gutom dahil alam niyang hindi nakakasya pa ang ulam sa 3 katao. Nagulat na lamang siya dahil sa sumunod na nangyari. Dumating si Basilio na humahangos. Inang! Inang! Nandito na po ako! Jesus Maria Josep! Na paano ka, Basilio? Huwag po kayong mag-alala sa akin. Naiwan ko si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Buti naman. Ba't ka duguan? Naku! Na paano ka? Tumakas lamang po ako sa kumbento. Ngayon lamang po ako pinauwi ng sakristang mayor. At pinuputukan po nila ako. At tumakbo ako. At 10 luwang ang lumampi sa akin noon. Halika, gagamutin kita. Pagdating sa kanilang dampa ay nagulat siya sa kanyang nakita. Mga Guardia Civil na naghahanap sa kanilang bahay na tila may hinahanap na tao. Ayun! Siya ata yun! Siya nga! Oo nga! Tara! Tara! Jesus Maria Josep! Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng mga batang magnanakaw? Oo, ako si Sisa! Pero hindi magnanakaw ang anak ko! Huwag ka nang magmaang-maangan pa! Nakatakas yung panganay mong anak! Ngunit nasan yung mas bata? Hindi ko alam! Hindi magnanakaw ang anak ko! Kung gayon, ikukulong ka na namin! Yan! Diyan ka na mabagay! Magkulong ka sa bilangguan hanggat hindi mo tinuro nasaan yung mga anak mo!
Nagagulanit na ang kanyang damit dahil sa pangit na kondisyon sa kulungan. Hindi na ininda ni Sisa ang nangyari sa kanya, bagkus ay hinanap na lamang niya ang kanyang mga anak. Crispin! Basilio! Nasaan kayo mga anak ko? Ulan! Nakita niyo ba ang anak ko? Hangin? Nakita niyo ba ang anak ko? Hindi! Ikaw, nakita mo ba ang anak ko? Ang bangka ay may butas! Nagsigawan ang mga babae nang nalaman na may butas ang bangka nila. Lumipat ang ilang mga lalaki sa bangka ng mga babae. Si Ibarra ay tumala kay Maria Clara. Si Albino ay lumapit kay Victorina. Naging pares-pares ang magkakatala sa bangka. Ang bangkero ay tahimik lamang na nagsasagwan. Papunta sila sa baklad ni Kapitan Tiago. Di naglaon ay dumating din sila sa isa sa mga baklad. Victoria, maaari mo ba kaming kantahan? Paumanhin, ngunit ayoko. Sige na, Victoria! Maria Clara na lang! Pasensya na kung papatulugin na ang puso nakakapot kakahintay kaya sa nakikira segundong kaya maaari pang magkunwari aking kata. Ilang araw na ang lumipas. Pagkatapos magawa ang buong paaralan ay isang piging ang naihanda na dinaluhan ng maraming taga-alta de syudad. Nag-uusap ang alkalde at si Ibarra, puro papuri ang ipinukol ng alkalde sa kausap, habang sumimangot at nagpasaring sa kanya si Padre Damaso. Senyor Ibarra, atid ko magagalak ang Kapitan General dahil sa pinapagawa mong pangalan. Hindi na ako magtataka katulad ni Kapitan Tiago na pumunta sa tahanan ng kamahalan. Malaking karangalan po sa akin kung mangyayari yun. Salud! Salud! Buenas tardes a todos! Buenas tardes! Bakit hindi nyo ipagpatuloy ang inyong pag-uusap? Panggit lamang po ni Kristomo ang kanyang arkitekto. Aba, napakahusay ng kanyang arkitekto. Isang eksperto. Eksperto, ang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pundasyon at bubong na gawa sa sawali. Sandali lamang, Padre Damaso. Magkakarating ba ng langit ang mga nagbabanal-banalan? Ang mga nahaluan lamang ng ilang urong dugong Espanyol. Aba, akalain mo kung sinong hahamakin ang lahat at pinagyayabang na may dala daw siyang pagbabago. At sigurado ako na sa ilalim na yun ng pagkalalim-lalim ng lupa, abot hanggang imperno. Ngayon pa lamang ay Gusto na ang paninira ng puri sa akin. So, ikaw na. Lumayo kayo kung ayaw niyong madamay pa. Batid kong kayo'y may minamahal na ama. Kaya ipagtatanggol niyo rin siya. Kung sino man ang maaaring malipusta sa aking ama, itong paring ito ang pinakainiwas-iwasan ko. Isang paring walang galang at walang utang na loob. Isa sang demonyong na nagbabanal-banalan. Siguro naman ay dapat siyang mamatay. Magdasal ka na sa mga santo, Padre. Kita natin ang luha at dugo. Alalahanin mo mga pangarap natin. Kapitan Tiago, ito po pala si Roland Rosa Linares. Kada niya, kamag-anak ng aking asawa at inaanak ng Maria Damaso. Pero hapon. Para sa kapayapaan
Tigil niyo na ang kasal yung Ibarra. Huwag mo itong gawin sa akin, Papa. Mahal na mahal ko si Ibarra. Hindi na magbabago ang aking pasya. Pero huwag kang mag-alala. Kakasal ka pa rin. Pero Papa, Maria Clara, iha. Ninong, Gusto kong pakasalan mo ang pamangkin ni Don Tiburcio na si Linares. pero Ninong, Bakit? Ginarte ka? Salamat ka pagkasalan ka ng aking pamangkin. Isang babae hindi makikita ng aking ganda. Doña Victorina, Ikaw, huwag mong tanggihan si Linares kung ayaw mo ng gulo. Maria Clara, iha. Gusto kong siya ang pakasalan mo. manahimik kayong lahat. Wala kayong karapatan na diktahan ang aking puso. Mahal na mahal ko si Ibarra. Isigawan mo ba kami? Oo! Dahil nangasar kayo! Dahil hindi niyo pinahalagan ang aking puso. Wala kang respeto! Maria Clara, makinig ka. Ang gusto kong pakasalan mo ay si Linares. Kung hindi, magmamadre ka. Ano ang pipiliin mo? Ano karapatan yung pagpiliin ako, ha? May karapatan ako dahil ako ang tunay mong ama. Para, tandaan mo ang mga sinasabi ko. Mauna ka na, iligtas mo ang sarili mo. Sige Elias, mag-iingat ka. Ligtas mo din ang sarili mo, kaibigan. Ayun, nandun sila. Mag-ipon ka ng maraming kahoy at iputuno ang bangkay ng dalawa. May malaking kayamanan na nakabaon sa puno ng balete. Sa'yo na ito kung walang kumuha at gamitin mo ito sa iyong pag-aaral. Ako ay babawian ng buhay na hindi nakikita ang pagbubukang liwayway sa aking bayang minamahal.